Ang kalangitan sa ibabaw ng Mindanao ay kulay abo. Dahan-dahang pumapatak ang ambon sa yero ng Sagrada Familia Medical Center, isang ospital na nakatayo sa gilid ng isang maliit na lungsod na tinatawag na Talavera. Sa likod ng mga puting pader na nagsisimula ng manilaw, ay halimuyak ng gamot at Lysol na naghahalo sa hangin. Tila hindi natutulog ang ospital na iyon. Ang mga ilaw na neon sa pasilyo ay patuloy na nagliliwanag, tinatanglawan ang mabilis na mga hakbang ng mga nurse na may dalang mga trolley at talaan ng pasyente. Ngunit sa silid ng morgue, ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Marahan ang ugong ng air conditioner. Isang bantay gabi na nagngangalang Berto ang nagwawalis ng sahig, nakatitig sa hanay ng mga drawer na bakal na maayos na nakalinya. Sa bawat pinto ng drawer, may nakasulat na pangalan, petsa ng pagkamatay, at medical record number. Ngunit sa gabing iyon, isang pinto ng drawer ang bahagyang nakabukas. Tinitigan ito ni Berto ng matagal, sa kadahan-dahang isinara muli, sinusubukang huwag mag-isip ng anuman. Subalit nang siya'y tumalikod, mula sa kabilang pader, ay may narinig siyang tunog na parang may bumagsak. Isang malakas na kalabog. Natigilan si Berto. Marahan siyang tumawag. Sino yan? May tao ba riyan? Walang sumagot. Tanging ang tunog lamang ng ulan sa labas at ang hinaing ng makina ng palamigan. Samantala, sa ikatlong palapag ng ospital, katatapos lang ni E.T. Adrian Sandoval sa isang emergency operation. Kilala siya bilang isang batang doktor na matalino at mabilis kumilos. Ang kanyang mukha ay laging kalmado, bagamat sa likod ng kanyang mga mata ay may nakatagong isang bagay na mahirap basahin. Nang gabing iyon, nakatayo siya sa harap ng lababo, hinuhugasan ang kanyang mga kamay na nabahiran pa ng dugo ng pasyente. Malakas ang agos ng tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng walang laman sa salamin. Mula sa refleksyon, tila nakikita niya ang anino ng isang taong nakatayo sa kanyang likuran. Ngunit nang lumingon siya, wala namang sinuman doon. Huminga siya ng malalim. Pagod lang to, bulong niya sa sarili. Ngunit, ang marahang tunog mula sa kanyang cellphone sa bulsa ang nagpatigil sa kanya. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong walang pangalan. Huwag mong aantalahin ang padala. 2 pang ulo bago mag-umaga. Hinawakan ni Adrian ang cellphone ng mahigpit. Nanigas ang kanyang panga, naging matalim ang kanyang tingin, ngunit nanatili siyang tahimik. Alam niya kung sino ang nagpadala ng mensaheng iyon. Isang taong hindi niya kayang labanan, kahit pagustuhin niyang tumigil. Kinaumagahan, biglang nagkagulo ang ospital. Isang ina ang sumisigaw sa pasilyo sa harap ng morgue, umiiyak habang hinihila ang kamay ng isang nurse. Ang anak ko, nawawala ang bangkay niya. Kagabi nandito pa siya, ngayon wala na. Nagtakbuhan ang ilang mga tauhan. Dumating si Berto na maputla ang mukha, itinuturo ang drawer na nakita niyang nakabukas kagabi. Totoong wala na itong laman. Ang pangalan sa metal na plaka ay malinaw pa ring nakasulat, Maria Cruz, namatay dahil sa aksidente. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lungsod. Nagdagsaan ang mga residente sa ospital, humihingi ng paliwanag. Sinubukan silang pakalmahin ng direktor ng ospital, sinasabing maaaring may pagkakamali lang sa talaan. Ngunit para sa mga tao, napakababaw na dahilan iyon para paniwalaan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang babae na nakasuot ng asul na maong jacket at may maliit na kamera sa kamay. Mabilis siyang humakbang, matalim ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang bawat sulok. Ang pangalan niya ay Lyra Sanchez, isang lokal na mamamahayag mula sa news portal na Ang Tinig ng Mindanao. 2 linggo pa lang siyang lumipat mula Maynila, at ang balitang ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya. Excuse me po, marahan niyang sabi sa isang nurse na dumaan. Gusto ko lang sanang malaman kung sino ang huling nagbantay sa morgue kagabi. Tumingin sa kanya ang nurse nang may pag-aalinlangan. Si Mang Berto po, ma'am. Pero kasalukuyan po siyang kinukuhanan ng pahayag. Sige, sagot ni Lyra habang binubuksan ang voice recorder sa kanyang cellphone. Lumipas ang hapon at nagsimulang huminahon ang ospital. Ngunit ang katahimikan ay tila kakaiba, parang may itinatagong hindi dapat malaman. Naupo si Lyra sa hardin sa likuran ng ospital, binuklat ang kanyang maliit na kwaderno. Mabilis siyang nagsulat, ang kaso ng nawawalang mga bangkay ay malamang hindi ordinaryong pagnanakaw.
Lahat ng biktima ay namatay na may pinsala sa ulo. Bakit pare-pareho? Huminto siya sandali. Umiihip ang hangin ng hapon, dala ang amoy ng antiseptiko. Mula sa bintana ng ikatlong palapag, nakita niya ang isang batang doktor na nakatingin sa labas, si Ilse Sandoval. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap, bago dahan-dahang isinara ng doktor ang kurtina. Dumating ang gabi at muling bumuhos ang ulan. Nagpasya si Lyra na tahimik na pumuslit sa lugar ng morgue, umaasang may matutuklasan. Maingat ang kanyang mga hakbang habang sinisindihan ang isang maliit na flashlight. Mahaba at tahimik ang pasilyo. Sa dulo ng silid, nakita niya si Mang Berto na nakaupo habang naninigarilyo. Mukha siyang balisa. Mang Berto, marahan niyang tawag. Nagulat si Berto at mabilis na pinatay ang kanyang sigarilyo. Ma'am Lyra, ano pong ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Tumingin si Lyra sa paligid. Gusto ko lang po sanang malaman kung may nakita kayo kagabi. Lumunok si Berto. Tumingin siya sa drawer na walang laman. May narinig po akong ingay, ma'am. Parang tunog ng trolley na itinutulak. Akala ko nurse lang kaya hindi ko pinansin. Tapos noon ng umaga, wala na ang laman ng drawer. Pero ang nakapagtataka, may mga bakas ng gulong ng trolley sa sahig na punta sa lumang operating room. Matagal na pong nakakandado yung silid na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Nasa inyo pa po ba ang susi? Opo. Pero si Ilse Sandoval lang ang may kopya. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Lyra. Lalong lumakas ang ulan, kumikidlat, at ang tunog ng kulog ay dumadagundong sa malayo. Bago pa makapagtanong muli si Lyra, biglang may narinig silang tunog mula sa kanilang likuran. Ang tunog ng isang pinto ng bakal na dahan-dahang bumubukas. Kumurap-kurap ng ilang beses ang ilaw sa silid bago tuluyang namatay. Natigilan si Berto at si Lyra. Mula sa kadiliman, may narinig silang marahang mga yabag. 1, 2, 3. Saka huminto. Itinutok ni Lyra ang kanyang flashlight sa direksyon ng tunog. Ngunit wala namang sinuman doon. Tanging isang bukas na drawer na may maliit na sulat sa metal na plaka, isang order. Tinitigan ni Lyra ang sulat habang humihingal. Si Berto ay marahang nagdarasal habang dahan-dahang umaatras. Sa dulo ng silid, may kumikinang sa ilalim ng emergency light. Isang maliit na plastik na label na may nakasulat na Kagawaran ng Kalusugan, Mindanao. Programa para sa donasyon at pananaliksik. Lumunok si Lyra at tumingin kay Berto na may tensyon sa mukha. Hindi ito ordinaryong pagnanakaw ng bangkay, sabi niya ng mahina. May mas malaki pang nasa likod nito. At ng gabing iyon, nang hindi nila namamalayan, si Ilse Adrian Sandoval ay nakatitig sa isang TV monitor mula sa kanyang opisina. Sa screen, malinaw na nakikita ang dalawang tao sa morgue. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang bumubulong ng mahina. Gusto mo ng katotohanan, Lyra? Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong hanapin. Kakaiba ang pakiramdam sa Sagrada Familia Medical Center kinaumagahan. Karaniwan, ang tunog ng mga nurse at mga hakbang ng pasyente ang pumupuno sa mga pasilyo. Ngunit ngayon, ang kapaligiran ay mabigat at malamig na parang nagpipigil ng hininga. Bawat isa ay nagsasalita ng mahina, na tila takot na may ibang tainga na makarinig. Sa bulletin board, may nakapaskil na anunsyo mula sa direktor ng ospital. Kaugnay ng pagkawala ng labi ni Gen. Maria Cruz, ang pamunuan ay kasalukuyang nagsasagawa ng panloob na investigasyon. Ipinagbabawal ang pagpapakalat ng impormasyon sa labas. Ngunit, hindi sapat ang utos na iyon para mapakalma ang mga tao. Kumalat na ang mga chismis. May nagsasabing ninakaw ang bangkay para sa isang ritual. Mayroon ding nagsasabing ito ay gawa ng mga masasamang espiritu na nagbabantay sa ospital. Ngunit sa gitna ng lahat ng espekulasyon, isa lang ang nakakaalam na hindi ito tungkol sa kababalaghan. Si Lyra Sanchez. Nakaupo si Lyra sa kantina ng ospital, nakatitig sa isang tasa ng malamig na kape barako. Namumugto ang kanyang mga mata. Buong gabi siyang hindi nakatulog pagkatapos ng insidente sa morgue. Ang kanyang isip ay umiikot sa sulat na isang order na nakita niya.
Binuksan niya ang kanyang laptop, mabilis na nag-type ng mga tala para sa kanyang investigasyon. May indikasyon ng pagkakasangkot ng isang doktor sa pagkawala ng mga bangkay. Pinaghihinalaang may kaugnayan sa isang hindi rehistradong programa ng donasyon para sa pananaliksik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang mapanganib ang pagsusulat ng ganito, ngunit mas malakas ang kanyang instinct bilang mamamahayag kaysa sa takot. May mga yabag na papalapit. Tumingala si Lyra. Sa kanyang harapan, nakatayo si Ilse. Adrian Sandoval, suot ang kanyang malinis na puting coat at may magiliw na ngiti tulad ng dati. Binibining Sanchez, sabi niya sa mahinahong boses. Narinig kong ikaw ang nagko-cover sa kaso kahapon. Ngumiti si Lyra bilang paggalang. Opo, Doc. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan. Umupo si Adrian, diretsong nakatitig sa kanyang mga mata. Minsan, ang katotohanan ay hindi kasing ganda ng inaakala natin. Sa isang ospital, madalas mangyari ang masasamang bagay hindi dahil sa masamang intensyon, kundi dahil sa pangangailangang medikal. Kaya huwag kang magmadaling humusga. Ang tono ng kanyang boses ay malumanay, ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may banayad na panggigipit. Sumagot si Lyra ng maikli, ang gusto ko lang ay ang katotohanan, Doc. Tinitigan siya ni Adrian ng mas matagal bago bahagyang umiti. Mag-ingat ka, binibining Sanchez. Minsan, mas mabilis pumatay ang katotohanan kaysa kasinungalingan. Tumayo siya at umalis. Natigilan si Lyra. Tila bumigat ang kanyang paghinga. Ang pangungusap na iyon ay nakabitin sa kanyang isipan na parang isang banta. Nang hapon na iyon, sa parking lot sa likod ng ospital, nilapitan ni Mang Berto si Lyra na nagmamadali. Ma'am, may nahanap po ako, sabi niya habang palingalinga. Pero wag niyo pong sasabihin kahit kanino. Mula sa loob ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na flash drive. Ano to? Tanong ni Lyra. Recording ng thesis kagabi. May kopya ako bago nila pinalitan ang system. Sa tingin ko kailangan niyo tong makita. Tinanggap ni Lyra ang flash drive na nanginginig ang mga kamay. Salamat, Mang Berto. Pangako, hindi ko babanggitin ang pangalan niyo. Mabilis na tumango si Berto. Natatakot din po ako, ma'am. Pagkatapos mawala ni Fee. Ayoko pong maging susunod na biktima. Sino si Fee? Yung nurse na nakaduty sa gabi. Siya ang huling nagbantay sa lumang operating room. Pagkatapos niyang makita si Ilse Sandoval na lumabas na may dalang trolley sa hating gabi, hindi na siya pumasok kinabukasan. Sabi may sakit daw, pero wala namang tao sa bahay niya. Lumunok si Lyra. Kumabog ang kanyang puso. Fee. Isinulat niya ang pangalan sa kanyang kwaderno, alam na dadalhin siya nito sa isang mas madilim na lihim. Nang gabing iyon, sa kanyang simpleng apartment, binuksan ni Lyra ang kanyang laptop at ang file mula sa flash drive. Kulay abo ang imahe sa screen, ngunit sapat ang linaw para kilabutan siya. Isang tao ang nakikitang nagtutulak ng isang malaking trolley sa pasilyo ng morgue bandang 2:30 ng madaling araw. Malabo ang kanyang mukha dahil natatakpan ng mask. Ngunit kilala ni Lyra ang postura ng katawan na iyon. Si Ilse Sandoval. Huminto siya sa harap ng pintong may markang key lumang operating room. Bahagyang bumukas ang pinto at muling nagsara. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya na mas magaan na ang trolley. At sa loob ng trolley, may nakabalot sa puting tela. Malaki ang sukat, ngunit kakaiba ang hugis. Hindi buo. Isinara ni Lyra ang laptop na nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa kisame, sinusubukang huminga. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Kung totoo ito, hindi lang doktor si Adrian. Isa siyang salarin. Pero bakit? Para saan? Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Ilse Sandoval sa loob ng kanyang sasakyan sa isang tahimik na kalsada. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mabilis niyang sinagot. Napadala ko na ang mensahe mo kanina. Huwag mo muna akong istorbohin. Minamanmanan ako. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at may otoridad. Alam mo ang utos, Adrian. 2 pang ulo ngayong gabi. Huwag kang gumawa ng dahilan. Tumingin si Adrian sa bintana.
Sa malayo, ang mga ilaw ng ospital ay malabong kumikinang. Malayo na ang narating ko, bulong niya. Kung hihinto ako ngayon, papatay nila ako. Malamig na sumagot ang boses sa telepono. Hindi lang ikaw. Lahat ng nakakaalam. Ibinaba ni Adrian ang telepono at tiningnan ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga palad niya. Hindi niya alam kung dahil sa takot o sa pagsisisi na matagal na niyang itinatago. Kinabukasan, bumalik si Lyra sa ospital. Gusto niyang tiyakin kung totoong mayroong lumang operating room na sinabi ni Berto. Nagpanggap siyang naghahanap ng banyo at naglakad sa likurang pasilyo. Sa dulo, may isang lumang pinto ng bakal na may nakasulat na bawal pumasok, hindi ginagamit silid. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Tahimik. Ngunit sa ilalim ng siwang ng pinto, nakita niya ang mga bakas ng gulong ng trolley na sariwa pa. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakakandado. Nagtala siyang muli sa kanyang kwaderno. Lumang operating room, tanging si EUC. Sandoval ang may access. May aktibidad sa gabi. Ang akma siyang tatalikod, may narinig siyang mga yabag mula sa likuran. Mabilis na lumingon si Lyra. Nakatayo si EUC. Sandoval sa di kalayuan, nakatingin sa kanya na walang ekspresyon. Hindi ligtas ang silid na iyan, sabi niya. Maraming namatay dyan. Huwag kang lalapit kung ayaw mong sumunod sa kanila. Pagkatapos ay naglakad siya palayo nang hindi na lumingon. Nagsimula ng dumilim ang hapon at muling bumuhos ang ulan sa bubong ng ospital. Nakatayo si Lyra sa harap ng bintana sa ikalawang palapag, nakatingin sa walang laman na parking lot. Sa kanyang puso, isa lang ang alam niya. Ano man ang nakatago sa lumang operating room na iyon ay hindi lang tungkol sa mga nawawalang bangkay, kundi tungkol sa isang taong nawalan na ng konsensya. At sa pribadong opisina ni EUC. Sandoval, tinititigan niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang larawan ng isang batang babae na nakasuot ng uniforme ng nurse. Ang nakasulat sa likod ng larawan, Fee. Unang order. Dahan-dahang itinago ni Adrian ang larawan. Mula sa kanyang cellphone, pumasok ang isang bagong mensahe. Ang susunod na ulo ay handa nang ipadala ngayong gabi. Naghihintay ang sindikato. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Hindi malalaman ng Mindanao kung ano talaga ang dinadala ko. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa bubong ng Sagrada Familia Medical Center. Paminsan-minsan ay kumikidlat, nagliliwanag sa madilim na kalangitan. Sa loob ng gusali, ang mga ilaw ay marahang kumukurap na tila nag-aagaw buhay. Ang hangin ay napakalamig, tumatago sa buto. Dahan-dahang naglalakad si Lyra Sanchez sa likurang pasilyo, ay hawak na maliit na flashlight. Tahimik na ang ospital. Tanging ang tunog lamang ng oxygen machine at mga yabag sa malayo ang maririnig. Tahimik siyang pumasok, sinusunod ang isang kutob na hindi nagpatulog sa kanya sa loob ng 2 gabi. Ang lumang operating room na sinabi ni Mang Berto ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Alam niyang ang katotohanan ay nasa likod ng pintong iyon. Tumingin si Lyra sa kanan at kaliwa. Walang tao. Inilabas niya ang duplicate na susi na lihim niyang nakuha mula sa isang janitor kaninang hapon. Maingat niyang pinihit ang hawakan ng bakal na pinto. Click! Bahagyang bumukas ang pinto, gumawa ng marahang langit-ngit. Agad na sumingaw ang isang matapang na amoy, pinaghalong lisol at isang bagay na malansa. Madilim ang silid, tanging ang liwanag lamang mula sa kanyang flashlight ang nagsisilbing ilaw. Sa gitna ng silid, isang lumang operating table na may kalawang sa ilang bahagi. Sa sahig, may mga bakas ng gulong ng trolley at mga tuyong patak ng dugo. Lumunok si Lyra. Binuksan niya ang maliit na kamera sa kanyang dibdib, nire-record ang bawat sulok. Ngunit nang siya ay lumapit, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa isang metal na kabinet sa sulok ng silid. Isang marahan ngunit paulit-ulit na kalampag. Huminto siya. Sino yan? Nanginginig ang kanyang boses. Walang sumagot. Ngunit lalong lumakas ang tunog. Dahan-dahang lumapit si Lyra sa kabinet. Hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang hawakan ng pinto at dahan-dahang hinila. Sa loob, walang laman, tanging isang nakatiklop na puting tela. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang isara niya ang pinto, may nahulog mula sa ibabaw ng kabinet,
isang malinaw na plastic bag, at sa loob nito, isang ulo ng tao. Napasigaw si Lyra ng pigil, tinakpan ang kanyang bibig. Ang mga mata ng ulo ay dilat na tila diretsong nakatingin sa kanya. Sa isang maliit na label ay nakasulat, Subjekto ng Pananaliksik 03, Fe. Nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay. Umatras siya ng ilang hakbang. Hirap siyang huminga. Ang kamera sa kanyang dibdib ay patuloy na nagre-record. Ngunit sa gitna ng takot, may mas nakakatakot na nangyari. Mula sa kanyang likuran, may narinig siyang marahang paghinga, na parang may isang taong nakatayo ng napakalapit sa kanya. Lyra, ang boses ay malalim at marahan, na tila nanggagaling sa isang dibdib na wala ng buhay. Mabilis na lumingon si Lyra. Walang tao. Ngunit ang hangin sa silid ay tila mabigat. Nanginginig ang liwanag ng flashlight sa kanyang kamay. Nakita niya ang isang itim na anino sa pader, gumagalaw ng walang malinaw na pinagmumulan ng liwanag. Sino riyan? Sigaw niya. Walang sumagot, tanging ang tunog lamang ng tumutulong tubig mula sa operating table. Ang mga patak ay bumubuo ng isang maliit na pulang lawa. Alam niyang kailangan niyang umalis, ngunit natigilan siya nang makita ang isang piraso ng papel sa ilalim ng mesa. Yumuko siya para kunin ito. Isang listahan ng mga pangalan ng pasyente. Sa ilalim ng papel ay may sulat kamay. Mga ulo ipinadala sa destinasyon, sindikato. Ang unang pangalan ay Fe. Ang pangalawa ay Maria Cruz. Ang pangatlo ay agad na i-order. At sa kolum ng description para sa isang reporter, may isang maliit na karagdagang sulat, Death. Natigilan si Lyra. Ang inisyal na iyon ay maaaring mga hulugang Lyra Sanchez. Tinitigan niya ang papel ng matagal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ibig sabihin ito, bulong niya. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, umingit ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok ang liwanag mula sa labas, tinatamaan ang isang taong nakatayo sa may pintuan. Si Ilchi. Adrian Sandoval. Maputla ang kanyang mukha, bahagyang basa ng ulan ang kanyang buhok. Hawak niya ang isang payong at isang doctor's bag. Binibining Lyra, sabi niya ng mahina. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang pumunta rito. Sinubukan ni Lyra na maging matatag. Alam ko ang ginagawa mo, Doc. Nakita ko ang recording. Alam ko lahat. Hindi nagalit si Adrian. Dahan-dahan lang siyang lumapit. Kung alam mo, dapat alam mo rin kung bakit ko ito ginagawa. Walang dahilan na makapagbibigay katwiran sa pagbebenta ng ulo ng tao, sigaw ni Lyra. Huminto si Adrian sa harap ng operating table, tinitigan ang ulo ni Fe na nasa sahig pa rin. Sa tingin mo ba nag-enjoy ako rito? Doktor ako, Lyra. Nanumpa akong magligtas ng buhay. Pero mayroon din akong isang taong kailangang iligtas. Kumunot ang noo ni Lyra. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Adrian na may pagod sa mga mata. Ang anak ko may sakit. Iisa lang ang taong makakatulong sa kanya sa ibang bansa. At ang taong iyon, itinuro niya ang ulo sa sahig. Hiningi sa akin na magbayad gamit ang mga ulo ng tao para sa kanyang research. Natigilan si Lyra, naguguluhan sa pagitan ng galit at awa. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Lumapit si Adrian, tinitigan siya ng matalim. Kaya bago mo isulat ang iyong artikulo, magtanong ka muna, Lyra. Sino ba talaga ang masama rito? Biglang namatay ang ilaw sa silid. Kadiliman. Tanging ang tunog lamang ng kanilang paghinga ang maririnig. Tapos, mula sa metal na kabinet, may narinig na garalgal na bulong, parang boses ng babae. Nangako ka. Nangako kang hindi mo ako pupugutan. Itinutok ni Lyra ang flashlight sa direksyon ng boses. Ngunit isang walang laman na kabinet lang ang nandoon. Walang tao. Tumingin sa kanya si Adrian, naninigas ang mukha. Narinig mo rin? Dahan-dahang tumango si Lyra. Yung boses. Yumuko si Adrian. Nanginginig ang kanyang boses. Boses yan ni Fee. Naririnig ko pa rin siya gabi-gabi. Ayaw pa niyang umalis. Makalipas ang ilang minuto, narinig ang sirena ng patrol car mula sa labas ng ospital. Mabilis na lumingon si Lyra sa maliit na bintana. Dumating ang mga pulis.
Itinapon ni Adrian ang kanyang doctor's bag sa sahig. Tinawag mo sila? Umiling si Lyra. Hindi, pero baka may nakakaalam na nandito tayo. Nagsimulang marinig ang mga yabag na papalapit. Nagpanik si Adrian at tiningnan si Lyra ng malalim. Kung mahuli ako ngayong gabi, itago mo ang recording na iyan. Huwag mong hayaang sirain nila. Sino ang nila? Ngunit hindi sumagot si Adrian. Huminga lang siya ng malalim at tumakbo patungo sa likurang pinto ng operating room. Pagpasok ng mga pulis, wala ng tao sa silid. Tanging si Lyra na lang ang nakatayo na maputla ang mukha, hawak ang papel na mailistahan ng mga pangalan at ang kamera sa kanyang dibdib na patuloy pa ring nagre-record ng lahat, kasama na ang huling bulong na marahang umalingaw-ngao sa mikropono. Isa pang ulo. Hindi pa bumabalik. 3 araw na ang lumipas mula sa nakakakilabot na pangyayari sa lumang operating room. Ang Sagrada Familia Medical Center ay mahigpit ng binabantayan ng mga pulis. Ang balita tungkol sa nawawalang mga bangkay ay kumalat na sa media, nagdulot ng takot at galit sa mga residente. Ngunit ang mas nakakagulat ay walang sinuman ang nakakaalam kung saan nagpunta si Izzy. Adrian Sandoval. Samantala, si Lyra Sanchez ay nakaupo sa kanyang maliit na newsroom sa lokal na istasyon ng balita, ang Mindanao Today. Malalim ang kanyang mga mata, magulo ang buhok. Sa harap niya, isang baso ng malamig na kape at ang screen ng laptop na nagpapakita ng mga kuha mula sa gabing iyon, ang ulo ng tao, ang listahan ng mga pangalan, at ang malabong boses ng isang babae na bumubulong mula sa kabinet. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video, sinusubukang humanap ng bagong lead. Ngunit ang lalong hindi nagpapakalma sa kanya ay ang huling sinabi ni Izzy. Sandoval, huwag mong hayaang sirain nila. Sino ang kinilak na tinutukoy niya? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Tigilan mo na ang pag-imbestiga. Hindi mo ito problema. Kung magpapatuloy ka, kukunin din nila ang ulo mo. Natigilan si Lyra. Tinitigan niya ang screen ng matagal. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang takot ay napalitan ng determinasyon. Mabilis siyang nag-type ng sagot. Hindi ako takot. Sino ka? Walang sagot. Ngunit makalipas ang 5 minuto, may bagong email na pumasok sa kanyang laptop. Ang subject ay isang salita lamang, sindikato. Ang laman ng email ay isang attachment, isang na-scan na larawan ng isang international shipping document. Malinaw na nakasaad doon, nagpadala, Sagrada Familia Medical Center, Mindanao. Tumatanggap, Asian Biomedical Foundation. Nilalaman, Sample 0 Siyam, Human School, Preserved. Petsa, 3 linggo na ang nakalipas. Tumingin si Lyra sa screen ang hindi kumukurap. Mayroong electronic signature sa ilalim, AC. Ricardo Sanchez, Regional Director, Department of Health. Bigla siyang namutla. Ang pangalang iyon, pangalan ng sarili niyang ama. Malakas niyang isinara ang laptop. Mabilis ang kanyang paghinga, kumakabog ang puso. Imposible, hindi maaaring sangkot si Papa, bulong niya. Ngunit lahat ng ebidensya ay nagsisimulang tumuro sa kanya. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Lyra ang kanyang jacket at ang susi ng kanyang motor. Umaambon nang magmadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang ama sa isang subdivision. Malaki ang bahay, tahimik at napapalibutan ng mataas na pader. Pagdating niya, patay lahat ng ilaw. Kumatok siya ng marahan. Pa. Si Lyra to. Walang sumasagot. Tanging ang tunog lamang ng patak ng ulan sa yero. Sinubukan niyang buksan ang pinto, hindi nakakandado. Sa loob, kakaiba ang itsura ng bahay. Magulo ang sala, nakakalat ang mga dokumento sa sahig, at may amoy ng lisol na may halong malansang amoy. Dahan-dahan niyang tinahak ang opisina ng kanyang ama. Sa malaking mesa, nakita niya ang isang tumpok ng mga folder na may titulong ASEAN Medical Assistance Program. Ngunit sa ilalim ng tumpok, may isang brown na sobre na walang pangalan. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang nakakatakot na larawan. Mga putol na ulo ng tao na nakabalot sa gasa, may mga numero sa ilalim. Halos mabitawan ni Lyra ang sobre. Tumulo ang kanyang mga luha. Papa.
Biglang may narinig siyang mga yabag mula sa kusina. Mabilis na lumingon si Lyra. Pa! Walang sumasagot. Ngunit papalapit ang mga yabag. Hawak niya ang flashlight ng kanyang cellphone at dahan-dahang lumakad patungo sa direksyon ng tunog. Mula sa likod ng pinto ng kusina ay lumabas ang isang lalaki na nakaputing coat, si Ilse. Adrian Sandoval. Mukha siyang pagod, pula ang mga mata, at may hawak na makapal na sobre. Adrian, halos mapasigaw si Lyra. Paano ka napunta rito? Tiningnan siya ni Adrian ng matalim. Dahil wala na akong ibang mapagtataguan. Matutulungan kita, pero kailangan mong sumuko, mabilis na sabi ni Lyra. Umiling si Adrian. Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Hindi ito tungkol sa akin. Akala mo ba ako ang utak nito? Hindi. Sumusunod lang ako sa utos ng taong kilalang kilala mo. Tiningnan siya ni Lyra ng may pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Adrian at inilagay ang makapal na sobre sa mesa. Tingnan mo mismo ang pangalan sa dokumentong iyan. Ang ama mo. Natigilan si Lyra, nanigas. Nagsisinungaling ka. Huminga ng malalim si Adrian. Sana nga. Pero lahat ng ebidensya ay nandyan. Ang mga ulo ng taong ipinadala ko sa sindikato, lahat ay order mula sa itaas. Ako lang ang doktor na tagapagpatupad. Ang pera ay napupunta sa isang health foundation na pag-aari ng ama mo. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Lyra. Umatras siya ng ilang hakbang. Hindi makapaniwala. Impossible. Mabuting tao ang ama ko. Naglilingkod siya sa bayan. Tiningnan siya ni Adrian ng malalim. Lyra, minsan ang kabaitan ay maskara lang. Ang mundo ng medisina na nakikita mo ay hindi kasing linis ng inaakala mo. Maraming madilim na proyekto na nagkukunwaring research, pero ang totoo'y krimen. Kumulog sa labas. Biglang sumindi ang mga ilaw sa bahay, napadagdag sa tensyon. Nakita ni Lyra ang isang bagay sa dibdib ni Adrian. Isang mansa ng sariwang dugo na tumutulo mula sa ilalim ng kanyang coat. Sugatan ka. Tumango si Adrian. Hinahanap na nila ako mula nang tumakas ako sa ospital. Mga taong nagtatrabaho para sa ama mo. Natahimik si Lyra. Nanginginig ang kanyang katawan. Kung ganoon, nasa panganib din ang ama ko. Tumingin si Adrian sa sahig. Baka hindi siya ang nasa panganib, Lyra. Kundi ikaw. Biglang nabasag ang salamin ng bintana. 2 taong nakaitim ang pumasok na may hawak na tranquilizer gun. Sumigaw si Lyra. Sinubukan siyang protektahan ni Adrian, ngunit natamaan siya sa balikat. Bumagsak ang kanyang katawan sa mesa. Takbo! Lyra, sigaw ni Adrian. Yumuko si Lyra, kinuha ang sobre ng ebidensya, at tumakbo papunta sa likurang pinto. Sumablay ang bala ng tranquilizer, tumama sa kahoy na dingding. Nakalabas siya sa likod bahay at tumakbo sa ilalim ng malakas na ulan nang hindi lumilingon. Samantala, sa loob ng bahay, binuhat ng 2 lalaki ang walang malay na katawan ni Adrian. Sabi ng isa sa kanila, dalhin sa pier. Kailangang umalis ng susunod na padala ngayong gabi. Tumakbo si Lyra ng walang direksyon sa gitna ng ulan. Hirap siyang huminga, masikip ang dibdib, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang sobre. Sa loob nito, ang katotohanang maaaring sumira sa pangalan ng kanyang ama at marahil sa buong sistema ng medisina sa Mindanao. Ngunit sa kanyang isip, isang tanong ang patuloy na umuulit. Totoo bang ang kanyang ama ang utak ng lahat ng ito, o may mas malaki pang kapangyarihan sa likod ng mga anino? Isang order mula sa ibang bansa. Hindi pa rin tumitigil ang ulan ng gabing iyon. Sa isang makipot na daan patungo sa pantalan ng Zamboanga, ang mga lawa ng tubig ay nagpapabigat sa bawat hakbang. Tumatakbo si Lyra Sanchez na basang-basa, mahigpit na hawak ang sobre ng ebidensya na nailigtas niya mula sa bahay ng kanyang ama. Sa loob nito ay mga dokumento, litrato, at isang international shipping order na may pirma ni Easy. Ricardo Sanchez, ang sarili niyang ama. Namumugto ang kanyang mga mata sa pag-iyak, ngunit hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ang kanyang ama nga ba ang utak ng lahat ng ito, o isa lang piyesa na ginagamit.
Sa dulo ng kalsada, kumikinang ang malalaking ilaw ng pantalan sa gitna ng hamog. Ang ingay ng mga cargo ship, mga crane, at ang pito ng mga gwardiya ay naghahalo-halo. Ang amoy ng alat at diesel ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Pumuslit si Lyra sa lugar ng mga bodega. Mula sa likod ng mga nakatambak na kahoy na may nakasulat na ASEAN Medical Aid, nakita niya ang dalawang truck na huminto sa harap ng bodega bilang pito. Bumaba ang ilang lalaking nakaitim na uniforme at binuksan ang likurang pinto ng truck. Ang nakita niya ay halos magpayelo sa kanyang dugo. Sa loob ng truck, mayroong dose-dose ng mga cooler box na mailabel na Human School Preservation. Bawat kahon ay may marka ng numero at petsa ng pagpapadala. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga. Lihim niyang binuksan ang kamera ng kanyang cellphone, nire-record ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang taong nakaputing coat. Lahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng maskara. Nakilala niya ito kahit sa malayo, si Ilse. Adrian Sandoval. Ngunit ngayon, iba ang kanyang anyo. Nakabenda pa rin ang sugat sa kanyang balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng desperasyon. Siguraduhin niyong handa nang umalis ang lahat ngayong gabi, mariing sabi ni Adrian sa isa sa mga lalaki. Kumpleto na ang export documents, Doc. Aalis ang barko patungong Timog Silangang Asya mamayang 3:00, sagot ng lalaki. Nagulat si Lyra. Kaya totoo, hindi tsismis ang pagpapadala ng ulo ng tao. Totoo ito. Pero bakit nandoon pa rin si Adrian? Hindi ba't sinubukan na niyang protektahan ang sarili kahapon? Akma na sana siyang magre-record ng mas malapitan, ngunit hindi niya sinasadyang matapakan ang isang basag na bote. Crack! Malinaw na narinig ang tunog sa gitna ng ingay ng pantalan. Agad na lumingon si Adrian. Sino riyan? Sigaw niya. Pinigil ni Lyra ang hininga at tumakbo papunta sa isang bakanting daungan sa likod ng bodega. Agad siyang hinabol ng ilang mga lalaki. Ang tunog ng mga yabag ay nakikipagkarera sa buhos ng ulan at ugong ng mga barko. Tumakbo si Lyra ng buong lakas, dumaan sa pagitan ng malalaking container, ngunit wala siyang madaraanan. Lumingon siya. 3 lalaki na ang papalapit. Ibigay mo ang sobre, binibining Sanchez. Hindi yan sayo, sabi ng isa sa malamig na tono. Mas hinigpitan ni Lyra ang hawak sa sobre. Hindi. Alam kong lahat kayo ay mga mamamatay tao. Bigla, mula sa gilid, may sumulpot at sinipa ang isa sa mga lalaki. Bumagsak ang lalaki sa tubig at hinila ng sumulpot ang kamay ni Lyra. Adrian, gulat na sabi ni Lyra. Hinila siya ni Adrian sa likod ng isang container. Baliw ka ba't pumunta ka rito? Sabi niya habang tinitiis ang sakit sa kanyang balikat. Tiningnan siya ni Lyra ng matalim. Ikaw rin. Nakita kita. Pinamumunuan mo ang pagpapadala na ito. Mabilis na umiling si Adrian. Hindi tulad ng iniisip mo. Nagpapanggap akong kasama para pigilan sila. Kung wala ako rito, patuloy nilang ipapadala ang mga ulong iyon ng walang bakas. Tiningnan siya ni Lyra ng may pagdududa. Sino ba talaga sila? Natahimik si Adrian sandali. Sila ang mga tao mula sa isang International Medical Foundation na kinokontrol mula sa ibang bansa. Ngunit ang pumipirma sa mga dokumento ay ang ama mo. Hindi ko alam kung siya ba ang salarin o kinokontrol lang din. Natigilan si Lyra. Ang ama ko. Impossible. Tiningnan siya ni Adrian ng malalim. Ganyan din ang iniisip ko noon tungkol sa mga boss ko. Pero nagbago ang lahat nang makita ko kung paano nila pinuputol ang ulo ng mga pasyenteng buhay pa para matugunan ang order para sa pananaliksik. Marumi ang mundong ito, Lyra. Muling tumunog ang pito ng barko. Natagpuan sila ng 2 lalaki at tinutukan sila ng tranquilizer gun. Huwag kayong gagalaw, sigaw ng isa. Sinipa ni Adrian ang isang kahoy na kahon papunta sa kanila at hinila si Lyra patakbo sa isang cargo ship na naghahanda ng umalis. Tumalon sila sa mga nakatambak na lubid, umakyat sa ilalim na bahagi ng barko sa pamamagitan ng isang madulas na hagdanang bakal. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lyra na hingal na hingal. Sa cold storage. Alam ko kung saan nila itinatago ang mga ulo, sagot ni Adrian.
Pumasok sila sa isang makipot at madilim na pasilyo ng barko. Napakalamig at mahamog sa loob. Ang mga asul na ilaw ay kumukurap-kurap. Binuksan ni Adrian ang isang metal na pinto na may markang e-biohazard. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga nang makita ang laman ng silid. Dose-dose ng mga garapon na salamin ang naglalaman ng mga ulo ng tao, maayos na nakasalansan sa mga metal na estante. Ang ilan ay may buhok pa. Ang iba ay mga bungo na lang na may serial number sa ilalim. Diyos ko, bulong ni Lyra. Dumaloy ang kanyang mga luha. Tinitigan ni Adrian ang lahat ng iyon na may wasak na mukha. Ito ang ginagawa ko sa matagal na panahon. Pinipreserba ang mga ulo para maipadala sa isang laboratorio sa Timog Silangang Asya. Hinawakan ni Lyra ang kanyang balikat. Bakit hindi ka tumigil? Tumingin si Adrian sa isa sa mga garapon. Dahil sa mga ulong ito, may isa na hindi order. Ang ulo ng asawa ko. Nanigas si Lyra. Anong ibig mong sabihin? Mapait na umiti si Adrian. Pinatay siya dahil nalaman niya ang sikreto ng foundation. Ipinuslit ko ang ulo niya sa mga order para makuha ko siya pabalik balang araw. Natahimik sila. Umugong ang makina ng barko sa labas. Ngunit bago pa makapagsalita si Lyra, bumukas ng malakas ang pinto ng cold storage. Pumasok ang dalawang lalaki na may mga armas. Tama na, doktor. Tapos na ang trabaho mo, sabi ng isa sa malamig na tono. Hinila ni Adrian si Lyra sa likod ng mga estante. Kailangan mong makaalis dito ngayon din. Dalhin mo ang ebidensyang iyan sa pulis. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa ama mo. Inihagis ni Adrian ang isang access card ng barko sa kamay ni Lyra at tumakbo papunta sa dalawang lalaki habang sumisigaw, kung gusto niyo ng ulo, kunin niyo na rin ang ulo ko. 2 putok ng tranquilizer ang umalinggaw-ngaw. Bumagsak ang katawan ni Adrian sa sahig. Tinakpan ni Lyra ang kanyang bibig para pigilan ang hikbi at tumakbo palabas ng silid. Tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa itaas na deck at tumalon sa dagat bago patuluyang umalis ang barko. Sinalubong siya ng malamig na alon. Ngunit nagawa niyang lumangway patungo sa pinakamalapit na daungan. Mula sa malayo, nakita niya ang barko na dahan-dahang umaalis, dala ang daan-daang ulo ng tao, patungo sa ibang bansa. Samantala, sa kanyang kamay, ang sobre ng ebidensya ay basa na ng tubig dagat, ngunit buo pa rin. Ang alat ng dagat ay nananatili pa rin sa mga labi ni Lyra Sanchez, nang sa wakas ay makarating siya sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan, basang-basa ang damit, at halos masira na ang sobre ng ebidensya na kanyang hawak. Ngunit nailigtas niya ito. Nang gabing iyon, tahimik na ang pantalan ng Zamboanga. Tanging ang liwanag ng mga poste ng ilaw ang mahinang kumikinang sa gitna ng ambon. Hirap na naglakad si Lyra patungo sa isang walang laman na warung sa gilid ng daan upang sumilong. Umupo siya sa isang kahoy na upuan habang binubuksan ang sobre. Nasa loob pa rin ang mga litrato ng mga ulo ng tao, ang listahan ng mga padala, at isang piraso ng papel na hindi pa niya nakikita dati. Basang-basa ang papel, ngunit nababasa pa rin. Ang sulat sa itaas ay parang medical notes, ngunit sa ilalim ay isang sulat kamay na kilalang-kilala niya. Ang sulat ni E.C. Ricardo Sanchez, ang kanyang ama. Para kay Lyra, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo na akong itago ang lahat. Huwag kang magtitiwala kahit kanino mula sa ministeryo. Nagsimula ang lahat sa isang proyektong pananaliksik na akala ko'y para sa sangkatauhan. Ngunit ipinagbibili pala nila ang mga ulo ng mga patay para sa isang madilim na ritual. Masyado na akong malalim dito. Patawarin mo si Papa. Natahimik si Lyra. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang tunog ng ulan ay tila sumasabay sa pagkasira ng kanyang puso. Madilim na ritual, bulong niya. Papa, ano ba talaga ang ginawa mo? Tumingin siya sa bintana ng warung. Sa malayo, may isang itim na kotse na dahan-dahang dumadaan sa pangunahing kalsada. Agad na sumigaw ang kanyang kutob. Pinatay niya ang ilaw ng kanyang cellphone at nagtago sa likod ng isang mesa. Huminto ang kotse hindi kalayuan. Bumaba ang 2 taong nakaitim. Katulad ng mga tao sa pantalan kagabi. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga. Binuksan ng isa sa kanila ang pinto ng warung, tinutukan ng flashlight.
Dito siya dumaan, sabi ng malalim na boses. Dahan-dahang gumapang si Lyra, patungo sa likod ng kusina at lumabas sa isang maliit na bintana. Mula doon, tumakbo siya sa isang makipot na eskinita, patungo sa isang komunidad ng mga mangingisda. Napakalamig ng hangin ng gabi, ngunit mas matindi ang kanyang takot. Kailangan niyang humanap ng ligtas na lugar para basahin ang buong tala. Ilang oras ang lumipas, dumating si Lyra sa boarding house ng kanyang kaibigan, si Mang Berto, ang dating security guard na nagtrabaho sa Sagrada Familia Medical Center bago siya natanggal dahil sa pagtangging pumirma sa isang pekeng ulat. Nagulat si Berto nang makita si Lyra na maputla at nanginginig. Lyra, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Agad na isinara ni Lyra ang pinto at mabilis na nagsalita, wala akong oras magpaliwanag. Kailangan ko ng computer at internet. Tumango si Berto at binuksan ang kanyang laptop. Tungkol na naman ba to sa kaso sa ospital? Tiningnan siya ni Lyra ng seryoso. Higit pa rito. May ebidensya ako na ipinadadala ang mga ulo sa ibang bansa at sangkot ang ama ko. Natahimik si Berto. Nanigas ang kanyang mukha. Sigurado ka? Inilabas ni Lyra ang mga litrato mula sa sobre. Nakita ko mismo. Lahat ng dokumento may pirma ni Papa. Pero nag-iwan siya ng sulat na parang nagsisisi. Isa-isa nilang sinuri ang mga file at may natuklasan silang kakaiba. Isa sa mga digital na dokumento ay may nakatagong metadata na may mga gift coordinate. Ang mga coordinate ay tumuturo sa isang lokasyon sa liblib na bahagi ng Mindanao, isang baryo na tinatawag na Bundok ng Anino. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Anong kinalaman ng baryong iyan sa kasong ito? Nag-isip si Berto sandali. Kung hindi ako nagkakamali, may health project dyan dati. Pero ang sabi-sabi, unti-unting nawala ang mga residente at hindi na natagpuan. Hindi na natagpuan, mahinang ulit ni Lyra. Bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, biglang namatay ang laptop ni Berto. Kumurap-kurap ang ilaw, naputol ang internet. Sinuri ni Berto ang mga keble. Kakaiba, normal naman ang kuryente. Ngunit alam ni Lyra na hindi ito problema sa kuryente. Mayroong nagtatrack sa kanila. Tama nga siya. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ni Lyra. Isang hindi kilalang numero. Dahan-dahan niyang sinagot. Hello. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at malamig. Tigilan mo na ang paghahanap sa ama mo, Lyra. Wala na siya. Natigilan si Lyra. Sino to? Bukas ng umaga, matatanggap mo ang huli niyang sulat. Click! Naputol ang tawag. Tinitigan ni Lyra ang kanyang cellphone na maihalong pagkalito at takot. Sinubukan siyang pakalmahin ni Berto. Baka pananakot lang yan. Hindi, mahinang sagot ni Lyra. Ang tono ng boses niya. Parang may alam siyang hindi natin alam. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw nang may marahang katok sa pinto. Binuksan ito ni Berto. Isang courier ang nakatayo sa labas, iniaabot ang isang puting sobre. Para kay Lyra Sanchez, sabi nito. Tinanggap ni Lyra ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Walang pangalan ng nagpadala. Sa isang sulok, nakasulat lang, mula sa taong hindi nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang lumang litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama, at isang piraso ng papel na may sulat, Lyra, hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang ritual. Ang mga ulong iyon ay hindi para sa pananaliksik, kundi para sa isang pagtawag. Isa pa ang hindi na ipadala ang ulo ko. Kung makuha nila ito, magbubukas ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra. Tumingin siya kay Berto nang may takot. Sinabi ng ama ko. Ang sarili niyang ulo ang huling bahagi ng ritual. Lumunok si Berto. Lyra, hindi na ito kaso ng medikal. Isa itong seremonya. Dahan-dahang tumayo si Lyra, tumingin sa bintana. Sa malayo, sa itaas ng langit, may isang pulang tuldok ng liwanag na parang sulo na nag-aapoy sa isang bundok, sa direksyon ng bundok ng Anino. Ang parehong lokasyon sa mga coordinate kagabi. Mahigpit niyang hinawakan ang sulat ng kanyang ama. Kung totoo ngang ang huling ulo ay ang sa kanya, kailangan kong pumunta doon.
Ang kalangitan sa ibabaw ng gitnang Mindanao ay kulay pula na may bahid ng itim nang pumasok ang lumang sasakyan ni Berto sa isang daanang lupa patungo sa baryo ng bundok ng Anino. Matataas ang mga puno sa magkabilang gilid, lumilikha ng mahahabang anino na tila gumagalaw sa tuwing umiihip ang hangin. Si Lira ay nakaupo sa pampasaherong upuan na may tensyon sa mukha. Hawak niya ang huling sulat mula sa kanyang ama, si Ilse. Ricardo Sanchez, na ngayon ay parang isang mensahe mula sa kabilang buhay. Berto, sabi niya ng mahina, kung hindi ako makabalik mula rito, huwag mong hahayaang makuha nila ang ulo ni Papa. Mabilis siyang tiningnan ni Berto. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pumunta tayo rito para alamin ang katotohanan, hindi para mamatay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang karatula na kahoy, maligayang pagdating sa bundok ng Anino. Ngunit ang mga letra ay kupas na, natatakpan ng lumot, at sa likod nito ay may bakas ng sunog na parang tinamaan ng kidlat. Nang humakbang sila papasok sa baryo, biglang lumamig ang hangin. Walang tunog ng manok, walang naglalarong mga bata, walang buhay. Parang baryo ng mga multo, bulong ni Berto. Sinuri ni Lira ang mga bahay sa gilid ng daan. Ang ilan ay bukas ang pinto, ang ilan ay nakakandado mula sa labas. Ngunit sa loob, nakita nila ang isang tanawin na nagpayelo sa kanilang dugo. Sa isang sala, may nakasabit na maskara na gawa sa balat ng mukha ng tao, kompleto sa medical label sa ilalim. Marahang napasigaw si Lira. Yung mga ulo. Ginawa nilang ganito. Lumunok si Berto, tumingin sa paligid. Lira, kailangan nating umalis dito. Hindi ito ordinaryong lugar. Ngunit bago pa sila makaurong, mula sa lumang simbahan sa gitna ng baryo, tumunog ang kampana, 3 beses, marahan ngunit bumasag sa katahimikan. Sino ang nagpatunog ng kampana? Tanong ni Lira, ang mga mata ay nakatuon sa pinagmula ng tunog. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa simbahan. Nakatagilid ang gusali, may mga bitak ang pader, at sa altar ay may isang kakaibang simbolo. Isang bilog na may 3 ulo ng tao na magkakatalikod, pininturahan ng itim na itim. Sa harap ng altar, isang lalaki ang nakatalikod sa kanila. Maputi na ang kanyang buhok, payat ang katawan, at nakasuot ng doctor's coat na marumi sa tuyong dugo. Pinigil ni Lira ang kanyang hininga. Papa. Lumingon ang lalaki. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang mga mata, ngunit ang ngiti niya ay pareho pa rin ang naaalala ni Lira noong bata pa siya. Lira, dumating ka rin. Tiningnan siya ni Lira nang hindi makapaniwala. Papa, akala ko patay ka na. Dahan-dahang lumakad si Ilse. Ricardo Sanchez patungo sa kanyang anak. Patay na nga ako sa mata ng mundo. Pero dito, buhay ako dahil kailangan pa nila ako. Sinong sila? Tiningnan ni Sanchez ang simbolo sa pader. Sila na lumikha ng hangganan sa pagitan ng agham at kasalanan. Ang mga ulo ng tao na hinahanap mo ay ang pinto patungo sa walang hanggang kaalaman. Umatras si Berto. Kabaliwan to. Malamig siyang tiningnan ni Sanchez. Ang kabaliwan ay ang mga taong tumatanggi sa katotohanan kapag dumating ito sa nakakatakot na anyo. Nanginginig si Lira. Papa, pumatay ka ng mga tao para sa kaalaman. Umiling si Sanchez. Hindi ako pumatay. Pinili ko sila. Mga taong namatay na walang pangalan, walang pamilya. Hindi na sayang ang kanilang mga ulo. Sila ay mga sisidlan. Sisidlan? Bahagyang humiti si Sanchez. Sisidlan para sa mga kaluluwang gustong bumalik. Bigla, mula sa ilalim ng altar, may narinig na ugong na parang bumubukas na pinto ng bakal. Marahang yumanig ang lupa. Hinawakan ni Sanchez ang kamay ni Lira. Parating na sila. Kailangan kong ibigay ang huling ulo, ang ulo ko, para matapos na ang lahat. Niyakap ni Lira ang kanyang ama. Hindi mo matutubos ang kasalanan mo sa pagpatay sa sarili mo. Malumanay na tiningnan ni Sanchez ang kanyang anak. Hindi mo ba naiintindihan, Lira? Nakuha na nila ang lahat. Kung hindi ko isasara ang ritual na ito, kukunin nila ang ulo mo. Biglang may mga yabag na narinig mula sa labas ng simbahan. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Ilse. Adrian Sandoval kasama ang 2 armadong lalaki. Lira, lumayo ka sa kanya, sabi niya.
Tiningnan siya ni Lira ng may pagkalito. Dr. Sandoval, nandito ka. Malamig na tiningnan ni Adrian si Sanchez. Tama na, Sanchez. Gabi na. Ang huling ulo ay sayo. At sisiguraduhin naming matatapos ang pagpapadala nito ngayong gabi. Pagpapadala? Tiningnan siya ni Lira ng may takot. Kasabwat ka rito. Mapaklang umiti si Adrian. Sino sa tingin mo ang nagpondo sa pananaliksik ng ama mo? Kailangan ng agham ng mga sakripisyo. Sumigaw si Sanchez, huwag niyong gagalawin ang anak ko. Saka siya bumunot ng isang scalpel mula sa kanyang bulsa at sinugod ang isa sa mga armadong lalaki. Isang putok ng baril ang umalinggaw-ngaw. Sumigaw si Berto. Yumuko si Lira, tumalsik ang dugo sa altar. Bumagsak si Sanchez, tinamaan ng bala sa dibdib. Tumakbo si Lira papalapit sa kanyang ama. Papa! Hinawakan ni Sanchez ang liig ni Lira gamit ang natitirang lakas. Kunin mo ang mga ulo sa ilalim ng altar. Sunugin mo. Yun lang ang paraan para pigilan sila. Pagkatapos, nawalan ng laman ang kanyang mga mata, bumagsak ang kanyang kamay. Umiyak ng malakas si Lira, habang lumalapit si Adrian, hawak ang isang baril. Sayang naman. Ngayon, masyado ka ng maraming alam. Bago pa siya makaputok, sinipa ni Berto ang isang lampara na malapit sa altar. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kortina at kahoy na pader. Lira, takbo! Tumakbo si Lira pababa ng hagdan ng altar, patungo sa isang silong, sinusunod ang bili ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang isang bagay na halos magpahimatay sa kanya. Isang hanay ng mga ulo ng tao na nakalagay sa malalaking garapon na salamin. Bawat isa ay mailabel ng pangalan at petsa ng operasyon. Sa dulo ng silid, isang walang laman na garapon na mailabel, Easy. Ricardo Sanchez. Ang huling ulo. Lumalakas ang apoy mula sa itaas. Kinuha ni Lira ang isang lata ng gasolina sa isang sulok, ibinuhos ito sa lahat ng garapon, at sinindihan gamit ang isang maliit na posporo. Isa-isang sumabog ang mga garapon. Nasunog ang mga ulo at mula sa loob nito may narinig na parang mga sigaw. Tumakbo siya palabas, tinahak ang apoy habang pinipigilan ang pag-iyak. Sa labas, ang simbahan ay isa ng dagat ng apoy. Hinila siya ni Berto papasok sa sasakyan. Habang papalayo sila, ang langit sa itaas ng bundok ng Anino ay namumulang parang nasusunog, at mula sa malayo, narinig ang tunog ng kampana na tumunog ng isang beses. Marahan, ngunit nakamamatay. Tumingin si Lira sa salamin sa likod, umaagos ang luha. Papa. Tapos na. Umiling si Berto. Hindi, Lira. Ang mga bagay na tulad niyan ay hindi kailanman tuluyang nagtatapos. Mabigat ang gabi sa lungsod ng Talavera. Makulimlim ang langit, maalinsangan ang hangin, at bawat kidlat na gumuguhit ay nagpapamukhang halimao sa anino ng lumang ospital. Nakaupo si Lira sa harap ng morgue. Yakap ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa kawalan. 3 araw nang napawi ang apoy sa bundok ng Anino, ngunit ang imahe ng mga ulo sa garapon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang amoy ng nasusunog na laman ay tila nakadikit pa rin sa kanyang balat. Tinitigan siya ni Berto mula sa malayo. Lira, 3 araw ka nang hindi kumakain. Kailangan mong maging matatag. Hindi sumagot si Lira. Tinitigan lang niya ang litrato ng kanyang ama na nakatupi sa bulsa ng kanyang jacket. Akala ko tapos na ang lahat, Berto. Pero kagabi nanaginip ako. Kinausap ako ni Papa. Anong panaginip? Tumingin si Lira sa sahig. Sabi niya may isa pang ulo na hindi nasunog. Natahimik si Berto. Tiningnan niya ang kanyang relo at muling tumingin kay Lira. Baka panaginip lang yan dahil sa pagod. Dahan-dahang tumayo si Lira. Hindi. Alam ko ang pakiramdam na to. Naramdaman ko na to noong una akong pumunta sa bundok ng Anino. Nanginginig ang boses ni Lira. May naglabas ng huling ulo mula sa silong bago ko sinindihan ang apoy. Lumunok si Berto. Sigurado ka? Sigurado. At alam ko kung sino. Sino? Tiningnan siya ni Lira ng matalim. Si Dr. Adrian. Nang gabing iyon, bumalik silang dalawa sa ospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Adrian.
Ang gusali ay tahimik sa labas. Ngunit para kay Lira, bawat pader ay tila may mga bulong. Pumuslit sila sa likurang pinto ng lumang operating room. Patay ang ilaw, ngunit matapang ang amoy ng formalin. Binuksan ni Lira ang isang cooler. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang laman. Binuksan niya ang isa pa. Walang laman. Ngunit nang buksan niya ang huling stainless steel na kahon, natuklasan niya ang isang bagay na nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Isang ulo ng tao na basa pa, bahagyang nakabukas ang mga mata, at sa noo nito ay nakasulat sa pulang marker, Lira Sanchez. Napasigaw si Lira ng pigil. Agad na isinara ni Berto ang kahon at hinila siya. Patibong to, Lira. Umalis na tayo bago pa. Bago pa niya matapos ang pangungusap, biglang sumindi ang mga ilaw. Nakatayo si Dr. Adrian sa pinto, nakaputing coat. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Maligayang pagbabalik, Lira, sabi niya ng mahina. Alam kong darating ka para hanapin ang ulong iyan. Tiningnan siya ni Lira ng may galit. Baliw ka. Anong ibig sabihin ng pagsusulat mo ng pangalan ko riyan? Bahagyang umiti si Adrian. Akala mo ba mag-isang tinago ng ama mo ang lahat ng sikreto? Hindi, Lira. Bahagi ka nito mula pa sa simula. Umatras si Lira. Hindi kita maintindihan. Dahan-dahang lumakad si Adrian patungo sa kahon, muling binuksan ang takip. Hinaplos niya ang ulo gamit ang isang guwantes. Hindi ito basta-bastang ulo. Ito ang resulta ng huling eksperimento ng ama mo. Isang ulo na naglalaman ng kopya ng bahagi ng kamalayan ng isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Kopya ng kamalayan? Tumango si Adrian. Sinubukan ng ama mong buhayin muli ang utak ng tao nang walang katawan. At ang utak na pinili niyang buhayin ay ang sayo. Natigilan si Lira, kumakabog ang puso. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Adrian. Nakumatos ka noong bata ka, di ba? Natakot ang ama mong mawala ka, kaya kumuha siya ng bahagi ng brain tissue mo. Sabi niya para sa pananaliksik, pero ang totoo, kinopya niya ang bahagi ng kamalayan mo sa ibang utak. Ang ulong yan, ang ulong may pangalan mo, ay ang isa mo pang sarili. Nanginginig si Lira. Nagsisinungaling ka. Tiningnan siya ni Adrian ng malamig. Bakit sa tingin mo hindi nasunog ang ulong iyan noong sinunog ang bundok ng anino? Dahil pinrotektahan ito ng kaluluwa mo. Bigla, mula sa isa pang kabinet, may narinig na tunog. Tok-tok-tok, na parang may kumakatok mula sa loob. Lumingon si Lira na may takot. Ngumiti si Adrian. Naririnig mo? Gusto kanyang kausapin. Tinutukan ni Berto si Adrian ng isang maliit na baril. Huwag mo siyang lalapitan. Mahinang tumawa si Adrian. Sa tingin mo ba'y problema ito ng armas, Berto? May espiritual na koneksyon ang ulong iyan kay Lira. Kapag namatay yan, mamamatay din si Lira. Naramdaman ni Lira na nanginginig ang buo niyang katawan. Lalong lumakas ang tunog sa kabinet. Talk! Talk! Lira! Isang malabong boses mula sa likod ng bakal. Lira, tulungan mo ako. Tumulo ang luha ni Lira. Boses ko yan? Tiningnan siya ni Berto na may pag-aalala. Lira, huwag mong pakinggan. Hindi ikaw yan. Ngunit humakbang si Lira papalapit. Hinawakan ng nanginginig niyang kamay ang hawakan ng kabinet. Ngumiti si Adrian. Buksan mo, Lira. Tingnan mo ang tunay mong sarili. Nang buksan ni Lira ang kabinet, isang bagay na parang itim na hamog ang lumabas, malamig at mabigat. Natumba si Lira, naging blanko ang kanyang mga mata. Bumulong si Adrian, maligayang pagbabalik, tunay na Lira. Sumigaw si Berto, Lira, labanan mo siya. Hawak ni Lira ang kanyang ulo, ang boses niya ay tila dalawang tono na nagsasabay. Ako. Dalawa ako. Biglang tumunog ng malakas ang alarma ng ospital. Kumislap ang mga pulang emergency light. Mula sa speaker, narinig ang anunsyo ng sunog sa operating room 4. Tumingin si Adrian sa kisam. Sumpain ang automatic system. Hinila ni Berto si Lira at tumakbo papunta sa likurang pinto.
Ngunit nang lumingon siya, nawala na si Adrian. Tanging ang amoy ng ozone at mga kislap ng kuryente mula sa isang sumasabog na medical device ang naiwan. Sa labas, nagsimulang marinig ang mga sirena ng pulis. Lumalaki ang apoy sa ikalawang palapag ng ospital. Tinitigan ni Berto at Lira ang nasusunog na gusali. Nakatakas siya, sabi ni Berto. Tumingin si Lira sa malayo, sa apoy. Hindi. Hindi pa siya tapos. At buhay pa rin ang ulong iyon. Tiningnan siya ni Berto nang may pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Lira sa kawalan. Naririnig ko ang boses niya. Sa loob ng sarili kong isipan. Isang malabong boses ang umalinggaw sa kanyang isip, mahina at malamig. Narito pa ako, Lira. Hindi pa ako umaalis.